Magkano ba kailangan ng isang tao sa retirement? Welcome sa Panalong Buhay. May bago tayong series. Pag-uusapan natin kung magkano ba ang kailangan sa retirement, magkano ba ang kailangan ipunin, magkano ang kailangan i-invest. Pag-uusapan din natin yung mga projection sa iba-ibang negosyo, sa iba-ibang investment at pagkakakitaan. So, medyo bagong format to. And I appreciate kung meron kayong feedback, kung meron kayong gustong pag-usapan. Medyo mas kakaiba to kaysa dun sa mga previous videos natin. So may tinetesting lang natin kung magugustuhan nyo. Pero hopefully, makatulong ito para sa mga tao. Para dun sa mga first time na makinig or manood dito sa YouTube channel ng Panalong Buhay, welcome. Yung Panalong Buhay, financial literacy channel ito eh. So nagtuturo tayo ng mga bagay na tungkol, anything na about financial literacy. Dahil kailangan ng mga tao. Etong pag-uusapan natin ngayon, magkano ba yung kailangan na retirement fund ng isang tao? Iisa-isahin natin yung mga kailangan nila, and then mamaya makikita natin yung total kung magkano ba yung kailangan mong pera kung plano mong hindi na magtrabaho. Alright? Ngayon, alam naman natin may mga ibang tao na may mga pensyon. Pero ang pensyon naman ay hindi naman ganong kalaki talaga. Hindi niya naman kayang bayaran yung lahat ng expenses ng pangangailangan ng tao. So, kailangan mo rin talagang meron kang naitabing pera na handa na gagamitin para dun sa ano mo, sa retirement mo. Alright. By the way, etong calculator na to, etong retirement fund calculator, ito ay available dun sa link na ilalagay ko siya sa description. Kung pupunta kayo dun sa link na yan, may mga iba-ibang calculator. Pakita ko lang yung iba-ibang calculator. So, lahat ng mga calculator na dinidiscuss natin dito sa Panalong Buhay, nilalagay ko siya dito sa isang folder, and pwede nyo ma-access lahat yan. So, kapag clinic nyo siya, gawa lang kayo ng copy para meron na kayong sarili nyong kopya sa G Drive nyo, sa Google Drive nyo, and then yun, pwede nyo na laro-laruin. Ang paggamit nitong calculator na to, ilalagay nyo lang yung data dito sa mga yellow boxes. So, madali lang siyang gagamitin. Ngayon, iisa-isahin natin siya para maintindihan nyo. Okay, so, tuloy na tayo. Magkano ba kailangan para sa retirement? Let's assume na alam nyo kung magkano yung kinakailangan nyo ng pang-araw-araw na buhay nyo on a monthly basis. So, let's assume na kunwari, kailangan mo ng 20,000. Okay? Kasama na dyan lahat. Kasama na dyan yung pagkain nyo, yung pambayad ng utilities, pambayad ng mga normal yung binabayaran sa buwan. Like for example, Netflix subscription, phone subscription, yung internet, yung mga ganyan. Kung wala naman kayong mga ganun, yung pagkain, yung kuryente, yung tubig and all that. So yan. Okay? Tapos, kung magre-retire na kayo, syempre kailangan mo magtabi or kailangan meron kang pera para sa medical expense. Dahil patanda ka ng patanda, padalas ng padalas kang nagpapacheck sa doktor. Let's assume na 25,000. Okay? Again, hindi natin alam yung mangyayari dun sa tao. Pwedeng on the first few years, hindi siya madalas pumunta sa ospital, pero habang patanda siya ng patanda, mas madalas na. So, let's assume na 25,000. Etong expenses na to, i-assume natin yung presyo today. I mean, presyo this year. Okay? As of 2025. Kasi nagko-compute naman siya ng inflation eh. So, eto ng tracker yung bahala dyan. Okay. Estimated leisure expense. Ang mga tao, tama ba yung spelling ko ng leisure? Okay, mali. Okay, palitan natin. So, yung mga nagre-retire,
kadalasan gusto na nilang mag-travel, pumunta sa iba-ibang lugar, international man or local lang, o kaya meron silang gustong hobby, kunwari gusto nilang magpinta, gusto nilang mag-ganchilyo, gusto nilang gardening o mga ganong bagay. So, bigyan natin siya ng budget ng 20,000 a year. And then, miscellaneous. Minsan hindi talaga natin maaalis na merong unexpected na mga bagay. So, maglagay tayo dyan ng 10,000. So, dito sa example natin, sinasabi natin na ang annual expense ng itong taon to ay 295,000. Okay? Ngayon, etong annual inflation, usually ang inflation naglalaro sa 3% to 5%. Dahil conservative tayo, lalagay natin sa 5%. Dahil ayaw nating mabitin. Alright? So, 5%. And let's assume na etong taon to, plano niyang mag-retire 5 years from now. 55 years old siya ngayon. Okay? Age this current year, 55 years old siya ngayon. Plano niya mag-retire ng 2030 kapag 60 na siya. Okay? So, kung mapapansin nyo, eto kinumpute niya na. Etong yung 295,000 na pangangailangan ng isang tao ngayong taon na to, by the time na mag-retire siya in 2030, 376 na yung kailangan niya. Okay? Ngayon, syempre, hindi naman pagka-retire niya, mamamatay na siya agad. Ang average na expectancy ng mga tao, naglalaro sa 70 years old to 80 years old. Depende na lang sa lifestyle mo, depende kung lalaki ka o babae ka, depende sa bisyo mo, depende sa family history nyo, right? So, depende kung may sakit ka ngayon. So, ilagay natin na etong taon to mabubuhay siya until 80 years old. Medyo mababa yan dahil may mga taon lumalampas sa 80 years old. Pero let's assume na 80 years old yung pinaghahandaan nitong taon to. So, kapag na-fill up nyo na lahat ng mga impormasyon dyan, pag pumunta kayo dito sa kabilang sheet, by the way, pangalanan natin to na raw data. And then, etong sheet na to ay calculator. So, makikita nyo dito, sa year 2030, kapag age 60 siya, ito yung expenses niya. Kapag 2031, 61 years old siya, ito yung expenses niya. Lumaki dahil sa inflation. 62 years old siya, ito. Ito yung total niya. Okay? So, kung hanggang dito lang yung buhay niya, 70 years old, ang kakailanganin niya lang ay 5.3 million. Pero kung aabot siya ng 80 years old, kakailanganin niya na ng 13.4 million. Okay? So, ganun kalaki yung kakailanganin niya. Kasi, every year, may inflation eh. Tumataas yung halaga ng bagay. Hindi naman dahil 20,000 per month yung kaya niyang expense ngayong 2025. Pagdating ng year 2045, pagdating ng year 2045, sa tingin mo ba 20,000 pa rin ang kailangan niya per month? Hindi na. Masyado matagal yan eh. Right? So, that's 20 years from now. Ang laki na ng halaga ng ang presyo ng mga bagay. So, malaki na rin talaga yung kakailanganin niya. Ine-expect na 782,000 na yung kailangan niya para mabuhay sa isang taon. Ngayon, kung sa tingin nyo, medyo, laki naman ng 5%, di naman, O sige, gawin nating 3% lang yung inflation. Okay? So, magkano ang kakailanganin mo pagdating ng retirement? The whole time na magre-retire ka mula 60 years old hanggang 80 years old. Kakailanganin mo ng 9.8 million. Okay? So, kung simula ngayon
hanggang mag-retire ka, makakaipon ka na 9.8 million, di walang problema. Kaya mo mabuhay ng normal until umabot ka ng 8 years old. Ang problema dyan, paano kung lumampas ka? Paano kung umabot ka ng 81 years old? Yung last year mo, wala ka nang kinakain. Tama? So, importante itong calculator na to kasi kailangan, alam mo, ganitong kaaga pa lang kung anong ano yung kailangan mong ipunin. Especially kunwari, kunwari 30 years old ka pa lang, okay? Age this current year, 30 years old. And plano mo magtrabaho sabihin natin 15 years pa. So 30 years old ka ngayon, gusto mong mag-retire ng mga 45. Okay? So 15 years pa. So ano yan? 2040. Okay? So, magkano kakailanganin mo? So mula ngayon, in the next 15 years, bago ka mag-retire ng age 45, kailangan makaipon ka ng 29,000 para dito sa lahat ng taon na to, kaya mo mabuhay. Right? Ngayon, hindi nakalagay dito yung investment. Syempre, habang hindi mo ginagastos yung perang yan, mas maganda na ini-invest mo siya. Right? Para medyo mas humaba yung PC mo, mas tumagal yung itatagal mo. Pero, kung ang pinag-uusapan lang yung perang kakailanganin mo, eto yan. Eto yung perang yan. 29 million. Okay? So, again, nandito lang yan sa Panalong Buhay na folder. I-click nyo lang yung description, makikita nyo yung link para dyan. And then yun, kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng computation, kung meron kayong gustong ipa-compute, kung meron kayong gustong itanong at kailangan ng calculator, i-message nyo lang ako, mag-email kayo sa akin, mag-comment kayo dito, mag-DM kayo dun sa TikTok account ko, and then matatanggap ko yan, makukuha ko yan. Alright? Sige. Thank you. Bye.